May nakita ho ako, Risa Ontiveros, no? Open sa pagtakbo sa pagka-presidente, mga kababayan. Ontiveros open to possibility of running in 2028 presidential race, mga bossing. No, di ba? Sabi dito, Senator Risa Ontiveros said Wednesday that she is not dismissing the possibility of being the opposition's standard bearer in 2028 presidential election. So ngayon ho, mga kababayan, ipagpalagay na natin, pagbigyan na natin yung mga DDS, no, na hindi naman ma-impeach si Inday Sara Duterte. Kaso ang hirap po talaga kasing paniwalaan, no, na hindi mai-impeach si Inday Sara Duterte. Tatlo ang kailangan lusutan, mga bossing. Tatlo ang kailangan lusutan. Bribery, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, tapos ano pa, meron pang isa, yung confidential funds. Lahat yan, no, kailangan lusutan ng Vice Presidente. Tapos eto pa, kapag ho, mga kababayan, nakalusot sa impeachment, ang sabi ng Kongreso, kakasuhan naman nila ng plunder. Dahil nga ang sabi nila, kasi madami nagsasabi, madami daw silang kaibigan doon sa Senado. Kaya baka magkampi-kampihan, hindi makamit ng taong bayan ang hustisya o hindi malaman ng taong bayan kung saan napunta yung mga ikinakaltas sa kanilang mga pondo, no? O mga tax, doon kami sa pagkakaso ng plunder. O kung sakali makalusot din sa pagkakaso ng plunder, naku, may ICC naman. Di ba? May ICC naman. Pagbigyan na ho natin, palusutin natin lahat yon, mga kababayan. Ngayon, kunyari may dalawang kandidato lang sa pagka-presidente. Risa Ontiveros versus Sara Duterte, mga kababayan. Ngayon, sino sa tingin ninyo ang magwawagi sa dalawa? Sabi ni Ma'am Imelda Tolentino, may NBI pa. Sino sa tingin ninyo ang iboboto ng sambayan ng Pilipino? Eto, walang engot ha. Example lang natin, one-on-one. Di ba? One-on-one. Sara Duterte versus Risa Ontiveros, mga kababayan, sa pagka-presidente. Ako ho, rektahan kong sasabihin sa inyo, mas boboto ako dito kay Ontiveros. Mga bossing, bakit to? Nakita nyo naman, kada kumilos itong alin na ito, may nangyayari, may napapala ang bayan. Meron pa siyang gustong isang isulong. Di ba? Yung pabahay po, na mala BBM style din yung pabahay na gustong isulong ni Risa Ontiveros. Kaya lang po, kinokontra ni Cynthia Villar. Kung hahambingin po ang dalawa, mga kababayan, doon na ako sa mas may utak talaga. Doon na ako sa kaya nating iharap, no, sa mga leader ng ibang nasyon, mga kababayan. Ang nakikita ko din dito, dahil nga po, ngayon 2025 pa lang, nakita na po natin yung pagtutulungan, yung pagko-collaboration ng pink at pula. Ayaw po ng mga DDS yan. Ayaw po ni Inday Sara Duterte yan, mga kababayan. Bakit to? Kasi gusto nila, sa kanila umanib yung mga pink o yung mga dilaw. Gusto nila sa kanila umanib. Mark, ano patunay mo dyan? Di ba nga, nung piyesta ng Naga, piyesta ni Ina, Peña Francia, dinayo pa ni Vice Presidente si Attorney Leni Robredo. Naalala nyo yun? 5 minutes na lang daw po, malapit na sa bahay, saka nagpaalam na papunta sa bahay ni Attorney Leni Robredo. Ano yun? Hindi naman sila close para may ganong pagbisita. Siyempre, hihingi po ng suporta
Dahil nga, ang papalabasin na parehas naman tayo na kontra Marcos. Parehas naman tayo na kontra gobyerno. Umanib kayo sa amin. Siguro, hinihimok na umanib do sa mga mautog-mautog nila. Di po ba? Kaso hindi po ganyan ang mga dilawan. O yung mga kakamping. Ang mga dilaw po at pink, mga kababayan, disente po yung mga yan. Sila ho, mga bossing, kung may mali, may mali. Sisitahin ka. Pero kung walang mali at maayos yung ginagawa mo, susuporta yan. Di ba, amigo? O, ganun ho yung mga pink, mga kababayan. Ngayon, nanggagalaiti sila. Kaya nila ginigiba yung kandidatura ni Kiko Pangilinan at ni Bam Aquino at etong mga ito kasi hindi nakipagtulungan sa kanila. Di po ba? Hindi nasunod yung pakikipag-usap nila na kumampi sa kanila ang pink. So nakikita po natin yung pag-merge at pagsasanib puwersa ng pink at pula, malamang ho mga kababayan, yung mga supporter ng gobyerno at ni Pangulong Bongbong Marcos, ang punta po, syempre dito kay Risa Hontiveros, mas pinili pa ng dilawan, pink lawal si PBBM instead of BP Sara Duterte. Oo, kasi nakikita nila ganyan ang tunay na oposisyon. Ang tunay na oposisyon, mahal ang Pilipinas niyan. No? Gustong umunlad ang Pilipinas niyan. Hindi po sisirain yung gobyerno kasi gusto nilang sila yung maupo agad. Sila yung umupo na lang. Mga kababayan, ganyan ho. Oposisyon kinokontra ang administrasyon kasi meron silang ibang way o paraan na gustong mangyari sa pagpapaunlad ng bayan. Pero kapag nakita nila na ang administrasyon, okay naman ang ginagawa. Okay, sige, support na tayo. Hindi kagaya nung ginagawa ng pogosisyon. Kasi po pogosisyon po ang tawag ko dun yung puro paninira lang. Mga kababayan, mga boss chipa mo, sir. Anyway, masyado tayong lumayo. Umabot tayo na makakatakbo si Vice Presidente. Sa pagka-presidente sa 2028, saglit lang. Boss Mark, Risa ako, ayaw ko kay Inday sabi ni Jonas Morales. Lusutan muna yung impeachment. Lusutan muna yung NBI. Lusutan muna yung ICC. Di ba? Di naman mananalo si Hontiveros kay one-on-one, kay Sara Duterte. Diyos ko po, nakita nyo ba? Yung nakita nyo? Yung boto ni Bungo? Yun na yung boto ni Sara Duterte pagdating ng eleksyon.